Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin naming ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinanalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at nang kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan, O Diyos, na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan, O Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila'y magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag ng iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Alamin ang mga DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras sa buong kapuluan, 5 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas sa DZRH Radio.
DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Martes na tayo ngayon, atras ng Marso 2026. Sa ulo ng ating mga balita, higit sa 80 Pinoy sa Dubai humirit ng repatriation sa gitna ng tumitinding tensyon sa Middle East. Iran, gumanti na. Presyo ng krudo sumipa sa harap ng nakaganap na kaguluhan sa gitnang silangan. Pati dolyar. Mayor Isko iniutos na magbawas ng 50% na konsumo ng langis sa nakaambang global oil crisis. Dalawang impeachment complaint laban kay BP Inday Sara nakitaan ng sufficient inform. Road rage isinusulong na gawing krimen. Malaysia National arestado naman sa 112 million pesos na laga ng shabu. Nasabat sa NAIA Terminal 1 ng Bureau of Customs. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita. Patay ang isang minero sa nangyaring landslide sa isang coal mining pit sa Semirara Mining and Power Corporation sa Caluya, Antique. Kinilala ng Caluya Municipal Police Station ang biktima na si Ronilo Purgatorio, 48 anyos. Ayon sa pulisya, ino-operate ni Purgatoria ang isang bulldozer na mangyari ang naturang trahedya dahilan para matabunan siya ng lupa. Isinugod pa ito ng ospital ngunit idineklarang dead on arrival. Pinabulaan na naman ang pulisya ang mga report na 3 minero ang nasawi sa nangyaring aksidente at nilinaw na bukod kay Purgatorio wala nang ibang namatay o nasugatan. Ang Semirara Mining ang tinaguriang largest coal producer sa bansa. Makailang beses nang nasangkot sa mga insidente ng pagkasawi. Dulot ng landslide, aabot na ito ng 20 minero. Arestado naman ang isang 18 anyos na construction worker na suspect sa pagpatay ng 2 minor de edad na babae sa loob ng sementeryo sa barangay San Juan, Morong Rizal. Tinukoy ng mga pulis ang suspect na si Jay. Umaming siya ang sumaksak sa 2 babaeng edad 12 at 13. Sinabi din niya na pinsan niya ang isa sa mga biktima. Kwento pa nito matapos ng krimen ay grupo ng mga bystander ang matake sa kanya sa loob ng sementeryo dahilan upang mahubran siya at na maging duguan. Yan man lumabas sa investigasyon na tanging ang suspect lamang ang nakitang kasama ng 2 babae bago natagpuan ang kanilang mga bangkay. Nasa 23 pamilya na apektuhan ng sunog na sumiklab sa barangay 898, Punta Santa Ana, Maynila. Batay sa initial assessment, 10 kabahayan ang tinupok ng apoy habang 13 ang partially damaged. Bandang alas 5:53 ng hapon, biglang sumiklab ang sunog dahil sa magkakadikit-dikit ang mga bahay, mabilis itong kumalat. Umabot na 3 alarma ang sunog at idineklarang under control 1 oras makalipas. Sa ngayon, hindi pa matukoy ng otoridad ang sanhi ng naturang sunog. Marso ho ngayon, uso talagang sunog at mayroon ho tayong Fire Prevention Month. Nanakawan ng halos kalahating milyong pisong halaga ng cash ang magkapatid ang kapatid ni Caloocan City Representative Edgar Erice sa lungsod ng Maynila. Matay sa police report, ipinarada lamang ng negosyanteng si Joselito Erice, 63, ang kanyang sasakyan sa tapat ng kanyang restaurant sa barangay 106 Maynila. Pagbalik niya, nakita na lamang ng biktima basag ng bintana ng kanyang kotse at nawawala ang sling bag na naglalaman ng cash, mga government ID at ATM cards. Nire-review na ng pulisya ang kuha ng CCTV camera sa lugar upang matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect. What is happening to the crime and order, General? Lakas ng loob talaga ng mga kawatan ngayon. Binuksan na muli sa mga motorista ang Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Ito'y makaraang makumpleto ng Department of Public Works and Highways. Ang pagsasayos ng nawasak na bahagi nito matapos lamang ang 2 buwan. Ayon sa DPWH Region 2, maaari ng daanan na nasabing tulay ng mga sasakyan hanggang 3 tonelada ang bigat at 2.5 meters ang overhead height.
Kaugnay nito, pinaalalahanan naman ng mga motorista na sumunod sa pinaiiran na restriction para matiyak ang kaligtasan ng lahat. Ang reopening ceremony ng Kamagan Santa Maria Bridge ay pinangunahan ni Public Works Secretary Vince Dizon kasama sina House Speaker Boji D, House Minority Leader Marcelino Limanan at mga lokal na opisyal. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 4:12 ang oras sa buong kapuluan. Ay mga misi, sa may araw si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germs sa katawan nila. Para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misi, say challenge yun, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. May nanalo na. Nasungkit na ng isang maswerteng mananaya ang tumataginting na 17 million pesos. O ang kabuuan ay 17,977,214 Megaloto 645 jackpot prize. Ito'y matapos makuha ng lucky winner ang winning combination numbers na 12, 25, 45, 40, 33, 27. Ayon sa Philippine Charter Statistics Office, nabili ng lucky winner ang winning ticket sa isang lotto outlet sa Rizal. Samantala, wala pang nakakasungkit sa Grand Lotto 655 jackpot prize na ngayon ay nagkakahalaga ng mahigit sa 45 million pesos. Wala daw kasing nakahula ng winning combination numbers na 05, 07, 18, 33, 38 at 27. Talo tayo ng mga taga-BIR. Parang araw-araw nananalo sa loto. Itinanghal naman si Philippine Amusement and Gaming Corporation Chairman at CEO Alejandro Tenco bilang Best Entertainment Tourism Leader sa 32nd Iskal International Makati Tourism Personality Awards. Ginanap ito sa Grand Ballroom ng Okada. Inilala ang nantaunang parangal, inorganisa ito ng Iskal International Makati, ang mga individual at mga institusyon na may malaking ambag sa pagsusulong ng turismo sa bansa. Patunay ang nasabing pagkilala kay Chairman Tenco sa lumalaking papel ng PAGCOR sa entertainment at integrated resort sector. Sa ilalim ng pamumuno ni Chairman Tenco, itinulak nito ang ahensya na magkaroon ng mas malawak na regulated gaming, hindi lamang para pagkunan ng kita ng gobyerno, kundi makatuwang din sa pagpapalago ng negosyo. Sinabi ni Chairman Tenco na bagamat ang papel ng PAGCOR ay gaming regulator, nakikita naman nila ang mahalagang papel ng gaming industry sa pagpopromote ng ating mga destinasyon, makabuo ng mga trabaho at mapalakas ang tourism ecosystem para matulungan ang sambayanang Pilipino. Binigyan din niya na ang maayos at responsableng pamamahala ng integrated resorts ay nakatutulong sa pag-akit sa mga lokal at mga dayong turista, gayon din sa pagpapalago ng lokal negosyo at paglikha ng hanap buhay sa mga komunidad. Magandang umaga, Pilipinas! Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Lubusin na natin. Eto, para ho sa mga taga-barangay Katmon, Malabon. Good morning sa mga taga-Malabon, ha? Ang tropa po ni Sherwin Alparo kasama ang Pride Detergent ay nandyan sa barangay Katmon, Malabon. Mamimigay sila ng pira. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Ang ating word of the day ay capacious. Capacious. Ang ibig sabihin daw sa Tagalog ay malawak, sa Cebuano, lapad. Ayan, capacious. Ang ating word of the day. Ano sa Ilonggo ang capacious ba? May text nyo sa amin, ha? At ano din po sa Ilocano ang capacious. Sa Tagalog ay malawak, sa Cebuano, lapad. Magandang umaga, Pilipinas! Kinilala naman ang Quezon City General Hospital bilang isang top hospital sa Pilipinas.
Batay ito sa nalabas na global ranking ng New York-based magazine na Newsweek, katuwang ang Germany-based research and data firm na Statista. Nasungkit ng Quezon City General Hospital ang ika-24 na pwesto sa 33 mga nangungunang ospital sa bansa, kung saan nag-stand out dito bilang tanging level 3 LG hospital na may 10 fully accredited department at may fellowship training program. Binatayan sa naturang ranking ang 4 na kriteria kabilang ang peer recommendation mula sa medical professionals, hospital quality matrix, patient experience at ang implementasyon ng patient reported outcome measures o PROMs. Sa isang mensahe, sinabi naman ni Mayor Joy Belmonte na ang naturang pagkilala ay patunay ng commitment ng pamahalaan lokal na mabigyan ng mga residente ng dekalidad na healthcare services sa pamamagitan ng pinagandang pasilidad at upgraded na mga serbisyo. Ipatutupad na ng Department of Education ang full implementation ng strengthened senior high school curriculum sa susunod na school year. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, sa ilalim ng bagong curriculum, mula sa dating 4 ay 2 tracks na lamang ang iaalok sa senior high school. Ang academic at technical, professional o TechPro. Babawasan na lamang din sa 5 ang core subjects bilang bahagi ng hakbang ng kagawaran para mas matutukan ang foundational competencies ng mga mag-aaral at iayon ang kanilang kakayahan sa higher education at workforce demand. Kabilang sa naturang core subject ang effective communication, life and career skills, general mathematics, general science at pag-aaral na kasaysayan at lipunang Pilipino. Ang nalalapit na nationwide rollout ng mas pinaigting at mas pinabuting senior high school curriculum ay kasunod ng naging matagumpay na implementasyon ng pilot program sa mahigit 800 paaralan sa bansa. May alok namang libreng sakay ang MRT3 para sa mga kababaihan sa darating na linggo, March 8. Ayon sa pamunuan ng MRT3, ito'y bilang bahagi ng selebrasyon ng International Women's Day. Maaaring makabil ng libreng sakay ang mga kababaihan mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ayon sa MRT3, simpleng paraan lamang ito ng pagpapakita ng pasasalamat at pagkilala sa mahalagang kontribusyon ng bawat kababaihan sa komunidad. Binigyang pagkilala naman ni 6th District Bulacan Representative Salvador Cador Pleito ang mahalagang papel ng kababaihan sa ating bansa at sa buong mundo ngayong Women's Month. Sa kanyang privilege speech, ibinida ni Congressman Odor, 9 na ang kababaihang miyembro ng 20th Congress na niya ay nagsisilbing makapangyarihang boses sa national legislation. Sinabi pa ni Cador, ang paglilingkod ng lady lawmakers ay patunay ng kanilang representasyon ay hindi lamang tungkol sa dami, kundi sa tunay na epekto sa buhay ng bawat mamamayan. Pinuri at inalala rin ng kongresista ang mga babaeng bayani na nakipaglaban kasama ng mga katipunero at mga gerilya para lamang makuha ang kalayaan ng bansa mula sa mga banyaga. Yan din ang mga Pinay na nakikipagsapalaran sa ibang bansa para naman sa kanilang pamilya. Kasabi nito ay ginit ni Congressman Pleito na dapat tiyakin ang ligtas na trabaho, pantay na sahod, proteksyon laban sa karahasan at sapat na oportunidad para sa mga kababaihan dahil ang kanilang pag-angat ay makatutulong sa pag-unlad hindi lamang ng bansa kundi ng buong mundo. Limited access to opportunities and your double burden at home and in your workplace. The story of the women who perished in that New York factory fire teaches us that rights are never permanently secured. Women's rights must be protected, defended, and strengthened through just laws and compassionate governance. Alas 4:20 ang oras sa buong kapuluan. Ay mga mamis! Laundry Day today. Kunot no ka ba kapag makapit, madikit o malupit ang mancha? All you need is pride. Kanto ang pahirapan ng self-concept pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stainaway formula, tanggal ang matitindi mancha based on test of chocolate, mud, and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Isinusulong naman sa Kamara ang House Bill 8190 o Anti-Road Rage Act. Naglalayon itong gawing kriminal o criminal offense ang road rage.
At magpataw na mabigat na parusa sa sino mang mapapatunayang siga-siga sa daan. Sa ilalim ng panukala ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, tinukoy ang road rage bilang sinadyang agresibong aksyon ng driver o sakay ng sasakyan na naglalayong manakot, manakit, magbanta, bunsod ng traffic-related incidents. Sino man ang mapapatunayang sangkot sa away kalsada ay posibleng makulong na mula 6 na buwan hanggang 4 na taon o pagmultahin ng 20,000 hanggang kalahating milyong piso. Mas mabigat naman ang kaparusahan kung gumamit pa ng deadly weapon o kung may sangkot na uniform personnel at kung ang biktima ay bata, buntis, senior citizen o person with disability. Otomatikong babawiin din ang driver's license o lisensya ng barel nang mapapatunayang nagkasala. Isa sa ilalim rin ang sangkot sa road rage sa mandatory anger management training sa koordinasyon ng MMDA at Philippine National Police. Samantala, babaeng engineer na empleyado ng DPWH Northern Samar First District Engineering Office binaril ng dating kinakasama nitong sundalo. Patay. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, may buntag. Nasawi ang isang babaeng engineer at sugatan ng kapatid nito ng barilin kahapon ng umaga ng dati nitong kinakasama na isang sundalo. Naganap ang pamamaril sa barangay Dalakit, Bayan ng Katarman, Northern Samar. Ang biktima kinilala na si Engineer Karin at kasalukuyang itong empleyado ng DPWH First District Engineering Office. Dead on spot ang biktima dahil sa tama ng bala sa kanyang ulo. Samantala, napapagamot naman sa ospital ang kapatid nito. Napagalaman ang magkapatid ay papunta sana sa opisina ng Justice upang dumalo sa hearing na isinampa nito sa mismong suspect. Sa mismong kuha ng CCTV, makikitang nakaupo sa kanyang motorsiklo itong suspect. Maya-maya lamang tumayo ito at tumakbo patungo doon sa kinaroroonan ng biktima at narinig na lamang ang sunod-sunod na putok. Hindi na nakuha sa CCTV ang actual na pagbaril. Dead on spot ang biktima matapos ang matining tama ng bala sa ulo. Agad inatasan ng Northern Samar Police Provincial Office ang Katarman Police ang paglulunsad ng hot pursuit operation laban sa nasabing akusado na napag-alaman isang active member ng Philippine Army na nakadestino sa Catbalogan City sa Samar. Kinilala ito sa kanyang pangalan na si Jerome Tejero. Nakapost rin sa social media ang mukha nito. Lahat ng police units ay inatasan na magsagawa ng checkpoint operations. Nananawagan ng PNP na magbigay ng impormasyon sa otoridad kung may nalalaman sa kinaroroonan ng nasabing suspect. Kasalukuyan pang pag-iimbestiga ng otoridad sa nasabing insidente. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jane Galit Bantayan. Isang Malaysian national ang inaresto naman ng Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 dahil sa bitbit na mahigit 112 million pesos na laga ng illegal drugs noong Sabado. Ang bagahe ng naarestong suspect ay dinala ng mga tauhan ng BOC upang inspeksyonin. Natuklasan ang mga illegal na droga nakatago sa loob ng kanyang check-in luggage. Na-recover ng BOC ang mahigit 16 kilos ng puting crystalline substance na hinihilalang shabu na may street value na mahigit 112 million pesos nga. Ang operasyon ay pinangalahan ng Customs Anti-Illegal Drug Task Force sa pakikipagtulungan ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group. Ayon naman kay Customs Commissioner Adiel Pumaseno, ang pagkakakumpiska ng illegal drugs sa Malaysia National ay bahagi ng direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na palakasin ang kampanya kontra illegal drugs, paigtingin ang pagbabantay sa mga pantalan at paliparan ng bansa. Epektibo na ngayong araw ikasyam na magkakasunod na linggong price hike ng mga produktong petrolyo. Bago pa man po magkaroon ng kaguluhan sa Gitang Silangan. Eh di lalo na next week. Ayon sa mga kumpanya ng langis, 1.90 o halos 2 piso ang dagdag presyo sa kada litro ng gasolina. 1.20 naman ang taas presyo sa kada litro ng diesel at 1.50 naman sa kerosene. Ang naturang price adjustment ay bunsod ng lumalalang tensyon sa Middle East at supply disruption sa Persian Gulf. Good luck sa mga susunod pang mga araw, ha? Nagpatawag ng emergency meeting ang Department of Energy sa mga oil company upang tiyakin sapat ang supply ng langis at paghandaan ang epekto ng inaasahang
malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, posibleng ipatupad ang staggered o paunti-unting price increase sa mga susunod na linggo upang mabawasan ang bigat ng epekto nito sa mga motorista. Tiniyak naman ng ehensya na may sapat na supply ng langis ang bansa na tatagal ng 1 hanggang 2 buwan. Nagkabuking nga. Nakala ko ba 30 days lang ang ating inventory. Gayunman, nagbabala pa rin ang DOE na maaari pang tumaas ang presyo ng langis, lalo kung magpapatuloy ang kaguluhan sa rehiyon at mapatuloy na maapektuhan ang Strait of Hormuz na isinara ng Iran. Epektibo ngayong Martes, magpapatupad nga ng 1.90 na pagtataas sa kada litro ng gasolina, dadagdagan naman ng 1.20 ang bawat litro ng diesel, 1.50 sa kerosene. Maganda umaga, Pilipinas! 10th Infantry Division, sinimula na ang Women's Month. 25 opisyal ang naitasang ranggo. Congratulations! Detalye ng balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag mo, Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Formal ng sinimula ng 10th Infantry Agra Division ng Philippine Army ang pagdiriwang na National Women's Month 2026 kasabay ng papaparangal sa mga bagong na-promote na opisyal sa sagawang flag raising ceremony sa Camp General Manuel Tian Sr. sa Barangay Tuburan, Davao de Oro kahapon Marso 2. Sa seremonya, 25 opisyal ang opisyal na itinaas ang ranggo kung saan 5 ang na-promote bilang major at 20 naman bilang captain. 7 sa mga bagong opisyal ay kababaihan na nagpapakita ng patuloy na paglawak ng papel ng mga babae sa pamumuno sa loob ng Armed Forces of the Philippines. Sa mensahe ni AP Chief of Staff General Romeo Brown Jr. na binasa ni 10th ID Commander Major General Alvin Luzon, binigyan diin ang mahalagang ambag ng kababaihang sundalo sa iba't ibang larangan ng serbisyo tulad ng pamumuno ng intelligence, medisina, aviation at peacekeeping. Ayon naman kay Major General Luzon, ang pagdiriwang ng Women's Month at ang daning of ranks ng mga opisyal ay sumisimbolo sa pagkilala sa kakayahan, sakripisyo at dedikasyon ng mga sundalo, lalo na sa kababaihan sa pagtataguyod ng misyon ng sandatahang lakas. Ang mga bagong na-promote na opisyal nagampanan ang kailang bagong ranggo na may kababaang loob, tapang at dangal. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jun Suter. Maganda umaga, Pilipinas! Ang buntang sa mga tigpaminaw nato diyan sa Kidapawan o sa mga towns sa iba't ibang mga bayan dyan po sa Kidapawan City. Yan, Itinatanong ni Esther Solis, wala na po bang mahiwagang tunog? Nag-iipon pa ho. Masakit ho kasi sa bulsa ang araw-araw na pamimigay ng 1,000, ha? Ayan, masakit po sa bulsa ko. Ayan. May mga inaayos lang ho tayo. May mga inaayos lang ho tayo na mga tawag dito, paraan kung paano makapag-produce pa ng magandang mahiwagang tunog. Ayan, ha? Pero sa ano ninyo, babalik din yan. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ang dami kasi reklamador eh. Namimigay ka na nga ng pera. Maramot ka pa daw. Anyway, may winner na agad si Sherwin Alparo. Sherwin, good morning! Yes, magandang umaga Kuya Angel. Dapat sa gantong kaaga, madilim pa lang, nagsasangag na kayo. Yan dapat ang ginagawa natin pag maaga. Nagsasangag na ng maraming kanin at maraming bawang. Yan, napakasarap yan. Lagyan ng konting asin, ha? Mamaya, lagyan natin konting asin yan. Dahil nilalagyan mo ba, pag ikaw ba nagsangag, nilalagyan mo ng ano yun? Sangkap sarap? Hindi na. Lagyan mo. Lagyan mo ng konti. Lalagyan mo ng konti. Alam mo kung bakit masarap ang sinangag? Bakit? Siyempre, nilalamukos-lamukos yan, di ba? Oo, siyempre. Gabi pa lang, dapat minamasa mo na yung kanin. Di ba? Lahat ng lasa ng kamay na panglamukos niyan. Lalo kung mahaba ang mga kuko. Uy, wag ka na! Hoy! Sumusuksok sa kuko. Wag! Bad yan. Ikaw talaga. Sarap. Hindi naman yun. Ano yan, actually ginagamit yan. Kutsara. Pero hindi ko naman alam bakit naman ganito ka. May outing ba tayo?
Ang dami naman natin sinasangag. Saan ba tayo? Hindi. Pantinda ba to? Tapsilog Pantinda yata pala yan to. eh. Pantinda pala itong sinasangag kong ito. Ang dami. Alam mo masarap sa sinangag? Oh. Kaplog. Oo, kape, sinangag, tsaka itlog. Ayan. Meron pang mas masarap doon. Ano? Pakaplog. Ano naman yung pakaplog? Pandesal, kape, sinangag, tsaka itlog. Pakaplog. May pandesal na, may sinangag pa. Sobra ka. Ang mga Pilipino mahilig sa karbo. Oo. Kumakain na nga ng kanin, sasabayan pa yun ng pansit canton. Kasi yung ulam tong sinangag sa pansit canton. Yun ang karamihang inaalmusal dito sa Barangay Katmon, dito sa Malabon. Dahil ang nahuli nating winner ngayong umaga, masipag. Nanay, kayo na maghalo Ayan na, nakarami na ako dyan. Masipag na nagtitinda ng almusal. Magandang umaga po. Magandang umaga rin. Ang pangalan niya, tatay? Eduardo. Cubilla. Cubilla, si tatay Eduardo. Rebilla? Okay. Cubilla po. Ha? Cubilla. Akala ko Rebilla. Hawig siya kay. Parang silang pinagbiyak na bunga ni Bong Rebilla yun. Side view ko yan. Pwede. Kuya Ed. Side view. Kita mo. Pogi si tatay eh. Oo, miskisuhin na Anong probinsya mo tayo? Leyte po, Leyte. Kita mo na, sabi ko. Parang sabi ko na nga ba, parang taga-Samar maupay nga aga tayo Taga Leyte pala. Sakay sa Leyte? Barogo. Sa Barogo. Oo, nakarating na ako dyan. Barogo, Eastern Samar. Leyte. Leyte. May Barogo din sa Leyte. Barogo, Leyte. Saan sa Barogo? Anong barangay? Poblasyon? Sa barangay lang kami, Roosevelt. Sa barangay Roosevelt. Sa barangay Roosevelt. At sa may kanto ng MacArthur at saka ng De Leon ba yun? Kilala niyo si Kuya Ambing? Malayo po kami. Malayo kayo doon. Malayo sila kila Kuya Arbing. Oo, yan. Yung magbubuko. Talaga. Alam ko malapit kayo doon sa di ba? Sa Tacloban mismo. Malayo. Malayo ang Barogo. Sasakay pa ng jeep. Oo, malayo yung Barogo sa Tacloban. Sige, ibigyan mo na kay tatay. Kinsa ka uban? Sino paborito mong announcer tuwing umaga? Siyempre, si Angelo Palmones. Si Angelo Palmones, itong meron kang 1,000 pieces. Ayan, para sa iyo, tatay. Hindi ko makita. Hindi makita, iabot mo. Malabot na mata ko. Malabo na pala. Tay. Opo. Nakikita mo yung dumadaan doon sa may kabilang kanto? Hindi na po. Hindi na nakikita. Sayang. Ang ganda, mo ang kabilang kanto. Tignan mo naman, ang dilim-dilim. Paano nyo makikita? Saka naman nakakitang segment tuwing umaga, wala pang araw na may bigyan na ng pera. Buwan pa'y nakalabas. Yung buwan, bilog na bilog pa. Pero mo namimigay na tayo ng pera. Salamat sa DCRH. Sige. Ano sabi mo kanina? Kuya Angelo, kasi sabi niya kanina, matagal na raw niyang inaasam to. Ano kwento mo, tatay? Buti nga na napunta kayo rito. Lagi ako nag-aabang Talaga, dyan sa Katmon. Abangers pala to ng Katmon. Kaya hindi nyo makalma. Inaabangan ko pa. Di ba? Talaga nag-aabaw nakikita sa additional na 1,000 pesos. At syempre, kailangan makuha mo yung ating word of the day para makuha mo yung ating medium component. Capious. Capacious. Magkasitunog na rin. Capacious. Malawak. Capacious. Ayan, dahil nakuha mo ating medium component, ang medium component na hatid sa atin ng Astron, ang official radio set partner ng DZRH. Alagang Astron, alagang maasahan. At hindi lang yan, meron ka pang matatanggap na grocery bag mula sa ACS at sa DZRH. At ang pinakamalaki, pinakamabango, pinakabago, ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain-Away Formula. 2 kilo yan, kaya kahit gano'ng karaming laban, ubus yan. And speaking of labahan, hindi mo pa nilalabhan, isusuot mo na lamang DZRH t-shirt, ang pinakabagong design, hawak ng pinakalumang tao sa mundo. Salamat po sa DZRH. Maraming salamat. Way sa payan tay. Kinsa ka uban mo sa balay? Ito lang sa milulutuan ko. Dili kinsa ka mo kauban ba? Kinsa ka uban? Misis? Asawa ko. Asawa. Pila mo anak? Ay damo, 8. Walo.
Walo? Oh, Sa liit yung yan? Hindi, baog si tatay. Ikaw naman. Ay no? naman siya, malaki na. Dagko na sila. Asa naman sila ron? May mga tulog pa. May mga trabaho eh. Ay, atira. May engineer na ako, may teacher. O, kita mo, lupit ni tatay. Oh. Pila ka buok ang apo? Dalawang teacher ko. Pila ka buok ang mga apo? Dua pala. Duha pa lang. Sige. Gakaon sila giraid. Kaumban. Kaon man. Sige. Sige. Okay. Salamat po, sir. Way sa pa yan. Amping ha. Tay ha, amping pirme ha. Sige po. Sige, thank you. Ayan. Maraming salamat. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos na tumutok sa Deezer H. Baka kayo ang susunod nating winner sa Deezer H Malacash promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bata. Yes, Kuya Angel. Pagka nagsasangag ka daw, lagyan mo ng sandamukan na toasted garlic, sabi ni Bentong. Ayun, napakarami. Alam mo kung bakit? Oo. Pantaboy ng aswang. Tama. Oo. Naniniwala din ako doon. Dapat pala sa Congress lagi ka nagsisinangag ng maraming bawang. Yun ang dapat ipadala natin. Oo, para sa mataboy. sinangag na maraming bawang. Para mataboy yung mga aswang doon. Yun. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga sa mga taga-Taytay Rizal. Tutok lang, tutok na sa Deezer H Radio, Deezer H Facebook, Deezer H YouTube, at Deezer H TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa Deezer H Malacash promo. Ay, susme, ito naman. Babaeng sanggol inabandona sa loob ng Tacloban City Astrodome. Pina-breastfeed na lamang ng isang lady cop para mailigtas. Buti na lang may nanay na may doon, may nagpapa-breastfeed na pulis. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay nga agad Jimmy. Isang sanggol na natuklasang nakasilid sa eco bag na iniwan sa palaruan ng Tacloban City Convention Center. Ayon kay Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jason Capoy, nakita ito ng 4 na mga kabataan at kagad nilang tinawag ang atensyon ng Tourist Police Unit personnel na naka-duty malapit sa lugar. Dali-daling kinuha ang sanggol sa kinaurunan nito at isinilong mabilis ding dumating sa lugar ang Women and Children Protection Desk personnel mula sa Tacloban City Police Station 1 para tumulong sa sitwasyon. Napansin ni Corporal G. Marie Malquesto, WCPD ng Tacloban Police na mukhang gutom ang sanggol at bilang ina. Hindi siya nagatubiling magpa-breastfeed sa sanggol. Ginawa niya ito buong puso at walang pag-alinlangan. Matapos ang ilang minuto, dinala ang sanggol sa City Social Welfare Development Office bilang parte ng proseso. Ang mga kababayang pulis ng Tacloban, sinana, hindi lamang para ipatupad ang batas, kundi para matulungan ang mga kababaihan at mga bata sa delikadong sitwasyon. Nagpapakita na itong ng dedikasyon pagmamahal na sa tungkulin ay naman kay Tacloban City Police Office City Director Police Colonel Noelito Hitigan. Ang Tacloban City Police Office ay patuloy makipagtulungan sa komunidad para masigurado ang isang ligtas at maayos na komunidad. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jimmy. Saludo tayo kay Ma'am, ha? Ayan, Ma'am, salamat po sa inyong pagmamalasakit dyan po sa inabandon ng sanggol, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Yan ang talagang tunay na nanay, Hindi niya matiis, pinabreastfeed yung sanggol. Ay, susme, sana ganyan hulagi ang pagmamalasakit ng bawat isa sa ating hindi man kapamilya. Ay, and speaking of family, ha? Dalawang formulation of family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po naman ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa at muli. Tinatawagan ho natin ang mga kumadrona, ha? Yung mga miyembro at hindi miyembro ng Philippine League of Government and Private Midwives, 27th National General Assembly of Midwives, ang tema Stand Tall, Midwives as Health Service Providers Amidst Adversity. Yan po ay April 15 to 17 sa The Forum Philippine International Convention Center sa Pasay City. Bukas po ito para sa lahat ng kumadrona, applied for CPD units. Para po sa karagdagang impormasyon, may kipag-ugnayan kayo sa
0917-856-196-6050 o sa 0915-855-1119. Magandang umaga, Pilipinas! 41 makalipas ang alas 4. DZRH number 1 Na naman! sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung, ayan to, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipapapatid. Hindi talaga ito masusiging karalan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Buhayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali, sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. 47 na makalipas ang alas 4 ng umaga ay mga agan sa mga kulturang tada sa Mayawan City, Negros Oriental pala. Mayawan City, Negros Oriental. Ay magandang umaga din sa mga suki natin dyan po sa Kinapawan, ha? Sam Silongan at saka si Senny Silongan, alas 3 pa lang daw gising na sila dahil magluluto din. Ayan, ha? Senny Silongan at si Sam Silongan. Magandang umaga din kay Jose Banzuela at Sally Banzuela, ha? Na araw-araw ding nakatutok ho sa atin. Ayan, ha? Thank you! 48 makalipas ang alas 4 ng umaga sa mga suki natin sa iba't ibang panig ho ng mundo. Lalong-lalo na mga seafarers natin. Ingat ho kayo, ha? Lalo-lalo na yung mga naglalayag. Kung babalik ko kayo ng Pilipinas at magpapasalubong, wag ng imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate dito sa Pilipinas. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Itinanim po yan sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Ulitin natin na 0919-095-5935. Ayan, ha, para doon sa mga gustong umorder. Meron din po itong mahigit 10 variants na mga raw material galing din po sa ani ng mga magsasaka. Pwede nyo i-check sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat bili natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal but taste and looks global. Tulungan po ito ng DOST. Tangerine chocolate, sabi po ni Dr. Helen Tan, ipinagmamalaking gawang atin. Magandang umaga, Pilipinas! Happy birthday kay Cassie Elpedes. Ayan, si Cassie Elpedes po naman ay ang nag-iisang daughter ni Jordan Elpedes. Ayan, ha? 18th, bilis Jordan, ano ha? 18 na? Si Cassie? Ba, galing, ha? Oh, happy birthday, Cassie Elpedes. Uy, birthday din ni Major Gacad Cabral. Oh, at saka ni Maine Mendoza. Ngayong araw na ito, alam talaga ni ano. Alam ba ni Arjo yan? Ha? Alam ni Arjo na birthday ni Maine. Ayun, ha? Oh. Magandang umaga, Pilipinas! Mag-asawang Dingdong Tantes at Marian Rivera muling magtatambal sa pelikula ngayong taon. Yang ibabalita sa atin ni Morley Alinio. Morley! Gising na, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Lumulutang na naman sa social media na muling gagawa ng pelikula ang mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera under Star Cinema. Kung matatandaan, bongga ang kinita ng pelikulang Rewind na pinagsamahan noon ni Dingdong at ni Marian na kumita ng mahigit 1 bilyong piso sa Metro Manila Film Festival taong 2024. Pagkatapos noon ay umugong ang balitang gagawa ng pelikula ang mag-asawa. Pero natagalan. But this year, 2026, muli raw magkakaroon ang pelikula ang mag-asawang Marian at itong si Dingdong na ilalahok sa Metro Manila Film Festival, na kung saan ang magdidirect ay si Direk May Cruz
Aviar na siyang direktor din ng pelikulang Rewind. Kaabang-abang ang nasabing muling pagsasama ng mag-asawa sa isang pelikula. Iyan ang ating DCRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu. Maraming salamat, Morley. May buntag Enrico Lapot. Maganda umaga, Pilipinas! Pagsasabatas ng Senate Bill 1823 o pagre-reset ng First Bar Parliamentary Election, aprobado na sa third and final reading. Nagpapasalamat naman kay Senator Mig Zubiri ang Bangsamoro Government. Detalye na balita mula kay Jun Dimugutak, RH19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaykum assalam, Kuyang Angel. Pasado na sa third and final reading ang Senate Bill No. 1823 sa pangunguna ni Senator Mig Zubiri ang batas na magre-reset ng Bangsamoro Parliamentary Elections sa ikalawang Lunes sa buwan ng Setyembre petsa 14 ng taong kasalukuyan. Sa impormasyon mula kay BTA Parliament Deputy Floor Leader Attorney Nagib Narimbo, ang batas na ito ay isang mahalagang pagbabago umano para magbibigay ng malinaw na direksyon sa Electoral Code ng Bangsamoro Government. Kagaya ng pakikipagtulungan nito sa pagpasa ng Bangsamoro Organic Law noon, na-recognize ng Senate President at ni Senator Zubiri ang walang kapagurang presensya at pagbibigay technical support ni Attorney Narimbo upang mapagtibay at mabigyang prioridad ang pagsabatas ng Senate Bill 1823 bilang karapatan ng mamamayan na pumili ng kanilang mga representative sa Bangsamoro Parliament sa September 2026. Sa hindi matatawarang malasakit na ito ni Senator Zubiri para sa Bangsamoro Government, labis ang pasasalamat ng Bangsamoro people sa Senador na tumindig at bumoto pabor sa pagsabatas ng panukalang ito. Since pasado na sa third and final reading ang Senate Bill No. 1823, inaasahang ilang buwan mula ngayon, maglalatag na rin ng muling paghahanda ang COMELEC bilang pagtalima sa batas na ito. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Maganda umaga, Pilipinas! Muling nalampasan ng Bureau of Customs ang kanilang revenue target matapos makakolekta ng 73.8 billion pesos noong Pebrero. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, taliwas ito sa inaasahang pagbagal ng kalakalan dahil naman sa Chinese New Year. Sa inisyal na datos ng ahensya, lumampas ng 1.7%. Ang koleksyon ng ahensya nagresulta sa 1.21 billion surplus. Ito ang ikalawang sunod na buwan ngayong taon na nakapagtala ang Bureau of Customs ng koleksyong higit sa kanilang target. Ayon naman kay Commissioner Nepomuceno, bunga ito ng pagtutulungan, tamang assessment, mas mahigpit na pagpapatupad ng mga panuntunan at pagsisikap ng port collectors at mga kawani ng ahensya. Dahil naman sa magandang simula ng taon, umabot na sa 154.75 billion pesos ang kabuang koleksyon ng Bureau of Customs mula Enero hanggang Pebrero, mas mataas ng 2.5% kumpara sa unang 2 buwan noong 2025. Naku, inggitin natin ang BIR. BIR, kumusta na? Maganda umaga, Pilipinas! Kumusta na ang ating mga large taxpayers lalaki na aresto naman sa Tondo matapos pagbanta ang babarilin ng isang lola? Detalye na balita mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Arestado ang isang 33 anyos na lalaki sa Tondo, Manila matapos bantang barilin ang kanyang 79 na taong gulang na lola gamit ang isang improvised firearms o pen gun. Ayon sa Rahabago Police Station 1, ng suspect na alias sa Jomar walang trabaho ay nagalit nang hindi makapagbigay ng pera ang biktimang si Lola Maria. Tinutukan niya ang kanyang lola ng pen gun at na may isang bala at sinunggaban pa patungo sa kanilang pintuan. Ang insidente ay nasaksihan ng isang kamag-anak na agad na tumawag ng tulong. Agad naman na dumating, nag-police at naaresto si Jomar sa lugar kasabay ng pagkaka-recover ng pengan. Naharap ang suspect sa mga kasong great threat, slight physical injury at paglabag sa comprehensive firearms and ammunition law.
Ito si Boy Gonzales para sa Disares, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Maganda umaga, Pilipinas! Yan naman daw pong pahayag ng 18 ex-Marines kontra sa logic at basic math, kailangan pang busisiin ayon kay Senator Ping Lacson. Detalye na balita mula kay Raymond Adpaan sa Aris 28. Raymond, good morning. Maraming tanong ang dapat masagot bago payagan ang 18 dating tauhan ng Philippine Marines na humarap sa pagdinig ng Senado. Ito ang deklarasyon ni Senador Panfilo Ping Lacson na siyang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa kanyang privilege speech, sinabi ni Lacson na kaduda-duda ang umano'y delivery ng 805 billion pesos sa ilang kilalang mga opisyal ng gobyerno na inilagay umano sa mga maleta. Galing umano ito sa kickback mula sa mga flood control project sa panahon ng Congressman Saldico, ang chairman ng House Appropriations Committee. Sa kanyang computation, ng 805 billion ay 805 metric tons ng papel de bangko. Hiwalay pa ang 53 tonelada ng mga maleta. Tinawag niyang logistical nightmare ang paggalaw ng napakalaking halaga ng pera. Ang pagbababa, pagbibilang, muling pag-iimpake, pagkakarga at paghatid ng pera ay abutin ng 5.5 taon o hanggang kalagitnaan ng 2028 kung nagsimula ito noong 2023. Dagdag pa ni Lacson ang paglipat ng ganitong kalaking halaga ng pera sa limit na 500 million pesos kada araw ay mangangailangan ng 1,610 na delivery mula sa bahay ni Ko, aabuti ng mayigit 4 na taon upang makumpleto. Tanong pa ng senador kung 805 billion pesos ang diniliver ay magkano naman ang napunta kay Ko. Hindi umano niya minamaliit ang pahayag ng 18 ex-Marines. Ang kailangan lang ay matiyak ang credibility nila at ng kanilang kwento upang hindi magamit ang Senado sa pagpapakalat ng propaganda at maling impormasyon. Narito si Senador Ping Lacson. Siguradong bibigyang kulay na naman ng mga trolls ang mga tanong na ito. Pero isipin na lang natin kung magagamit ang mga nasabing aligasyon bilang instrumento ng propaganda o anumang motibo, hindi ba dapat ay logical at mathematically possible man lamang ang mga akusasyon? Ito si RH28, Raymond Adpaz para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Maganda umaga, Pilipinas! 59 na makalipas sa alas 4 na umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultamayo. Pero sabi nga ho ng mga dalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula, mas mapapakinabangan natin o mas mararamdaman natin ang mga benepisyo po ng ultamayo. Ang ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis Plasma Doma Clinical Trial. Hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat kapsula ng ultamayo nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yung po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya nakatutulong ang ultamayo para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pag magandang tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. May panlaban tayo sa mga hamon ng kinabukasan. Ayan ha. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultamayo. Kaya doon sa mga nagtatanong ng mga senior citizen, kung uubra ba yan para ho kay junior, ha? Kay Manoy, magtanong ho kayo sa 0931-033-2871. May mga medical experts tayo nakastambay dyan ha. 0931-033-2871. Ang ultamayo po ay registrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, Mesca Drug, HB1 Plus Pharmacy at Curamed. At ang magandang balita, kapag bumili ka ng isang box ng Ultamayo Postbiotic, yung 30 capsules sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka pa rin ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH, FDA, CFRR Permit Number 0981-07-2025. Mahalagang paalala, ang Ultamayo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Sa mga nagtatanim ng nyug, ito ho ang magandang balita. Inaasahang sisigla ang export ng coconut products matapos baguhin ng Estados Unidos ang kanilang dietary health guidelines kung saan binigyan diin ang kahalagahan ng pagkonsumo ng mga healthy fats. Ayon sa United Coconut Association of the Philippines o UCAP,
ang 2025-2030 US Dietary Guidelines sa isang simbolikong pagbabago sa dieta ng mga Amerikano. Inilalarawan ito bilang isang inverted food pyramid kung saan ang mga taba o fats ay nasa itaas na ng listahan. Paliwanag ng chairman ng United Coconut Association of the Philippines na si Marco Reyes, sa nakalipas na mga dekada, laging masama ang tingin sa mga saturated fats tulad ng coconut oil dahil sa lipid heart theory, isang paniwala na ang taba at kolesterol ang pangunahing sanhi ng sakit sa puso. Pero napatunayan nga nila na healthy ang coco fat. Sa ilalim ng bagong guidelines, inilista ang babala laban sa coconut oil at ang tanging limitasyon na lamang ay hindi dapat lumampas sa 10% ang daily calories na manggagaling sa saturated fat. Ayan, ha? Kaya nga yung iba, sinasabi nila pinakamagandang pagsaing, haluan natin ng virgin coconut oil. Yan daw yung yan ang napakamasustansyang kanin. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:02 ang oras sa buong kapuluan. This time check is brought to you by ACS Manufacturing, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bioflu, 2 or more symptoms, baka flu na yan. I-Bioflu na. Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo. United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. RH! Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng RH Super, ang shot ng tropa. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Martes tayo ngayon sa mga nakakalimot at 3 ng Marso 2026. Balik tayo sa mga balita sasagutin ng pamahalaan ng United Arab Emirates o UAE at ng Dubai ang lahat ng gastusin sa hotel at pagkain ng mahigit 20,000 turistang na stranded sa kanilang bansa. Bakit na ito ng krisis sa transportasyon at pagsasara ng airspace sa rehiyon sa buong Gulpo kasunod ng tensyon sa Middle East. Sa anunsyo ng Abu Dhabi Department of Culture and Tourism, minatasan ang lahat ng mga hotel. Wag na muna ang policy ng mga guests na hindi makauwi dahil sa mga canceled flights. Sa halip, i-extend ang kanilang pananatili at direktang ipadala ang bill o invoice sa gobyerno. Ayon sa General Civil Aviation Authority ng UAE, layunin nitong matiyak na walang turistang magigipit habang sarado ang kanilang airspace. Pamilya ng nasawing OFW sa Israel na taga Basista, Pangasinan hindi pa rin nagbibigay ng pahayag. Detalye ng balita mula kay Freddy Pardo, Aris 38. Masantos siya kabasan ni Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabasan, Kuyang Angel. Tikom pa rin ang bibig ng pamilya ng nasawing OFW na si Mary Ann Velasquez de Vera, 32 anyos na residente ng poblasyon Basista, Pangasinan na 7 taon nang nagtatrabaho sa bansang Israel bilang caregiver mula pa noong taong 2019. Kahapon ay tinungo natin ang tahanan ng mga Rivera kung saan pulis ang sumalubong at nakikiusap na hindi muna magsasalita ang mga magulang ng nasawing OFW dahil sa matinding pagdadalamhati sa pangyayari. Kanilang hiling na maging pribado at tahimik ang kanilang pagluluksa. Sinabi naman ni Basista Mayor Jolie Rizuelio na nais ng pamilya ng nasawing OFW na walang mga reporters at vloggers na magsasagawa ng interviews habang nagdadalamhati sila sa biglaang pagkawala ni Mary Ann. Tiniyak naman ni Pangasinan Governor Ramon Gico Datid na tutulong ang provincial government sa naulilang kapamilya ni De Vera. Sa ulat ng Philippine Ambassador to Israel Alin Menjola raw, nasawi ang biktima matapos natamaan ng shrapnel ng bomba nang bumagsak sa apartment ng kanyang amo sa Tel Aviv. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Isama ho natin sa ating mga dalangin sa tuwi-tuwi na ang lahat ng mga Pilipino sa mga apektadong lugar ng giyera dyan po sa Gulpo. Ay, nako.
Round-the-clock coordination sa mga konsulado ng Pilipinas at Filipino community sa Middle East ipinapanawagan. Detalye na balita mula kay Manang Milky Rugunan, RH12. Manang Milky, good morning. Pinatitiyak sa pamahalaan na mabibigyan ng proteksyon ang lahat ng mahigit 2.4 million overseas Filipino workers sa Middle East sa harap ng nagaganap na tensyon. Hiniling ni Representative Robert Nasal ng bagong henerasyon party list sa Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration na tiyaking nasusunod ang evacuation protocols o para sa repatriation at emergency assistance sa ating mga kababayan sa gitnang silangan. Ang kinasal, makatutulong kung magpapatupad ang Department of Foreign Affairs ng round-the-clock coordination sa mga Philippine posts at Filipino communities sa abroad. Sa panig ni Representative Jude Asidre ng Tingog Party List, prioridad ng gobyerno ang kaligtasan ng bawat Pilipino na nasa mga bansa sa Middle East at yaking ligtas sila makababalik ng bansa kung kinakailangan. Umapela si Asidre sa mga Pinoy na nasa mga apektadong lugar sa Middle East na manatiling nakaalerto, sundin ang mga official advisory at yakin ang regular na ugnayan sa mga kinatawan ng pamahalaan. Iginit ni Asidre, hangarin ng gobyerno ang kaligtasan ng mga apektado nating kababayan sa Middle East, kasabay ang pakikisa sa panawagan na peace and stability. Ako si Milky Rugunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Good morning, Linda de la Cruz. Tiniyak naman ng Department of National Defense na ang Enhanced Defense Cooperation Agreement with EDCA sa bansa ay hindi mga base militar ng Estados Unidos at hindi target ng retaliatory strikes ng Iran. Ito ay kasunod ang panawagan ni Senator Erwin Tulfo na suriin ang EDCA sa gitna ng lumalalang sigalot sa pagitan ng US, Israel at Iran. Ayon sa DND, ang mga EDCA sites ay pag-aari at kontrolado ng Pilipinas, ginagamit lamang para sa joint training, humanitarian assistance, disaster response at pagpapalakas ng kapasidad ng Armed Forces of the Philippines. Kasama sa siyam na EDCA sites ang Antonio Bautista Air Base sa Palawan, Basa Air Base sa Pampanga, Port Magsaysay sa Nueva Ecija, ang iba ay nasa Cebu, Cagayan, Isabela at Balabac Island. Binigyan din naman ng Armed Forces of the Philippines ng National Security Council ang siyang nananatiling may soberenya sa Pilipinas nananatili ang soberenya ng Pilipinas at hindi ito nagagamit itong mga EDCA sites para sa offensive action. Pangulong BBM inuutos ang interagency coordination kaugnay ng krisis sa Middle East. Detalye na balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Pinakilos ng Malacanang ang iba't ibang ahensya para tiyakin ang tuloy-tuloy na suporta sa mga Pilipino sa gitnang silangan. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang interagency coordination kung saan ang Department of Health ay may nakalatag ng medical response, kabilang ang online medical services at mental health at psychosocial support para sa mga OFW. Inatasan naman ang DICT na magbigay ng libreng koneksyon sa mga nais makipag-ugnayan sa kanilang pamilya sa mga lugar na apektado ng giyera. Nakahanda rin anya ang Department of Social Welfare and Development na magbigay ng tulong sa pagpapauwi ng mga OFW kung kakailanganin. Bukod dito, nakikipag-ugnayan na rin ang DMW sa Department of Trade and Industry para sa mga programang pangkabuhayan na ibibigay sa mga Pilipinong mare-repatriate. Kahapon ay nagpatawag rin ng emergency meeting si Executive Secretary Ralph Recto sa kaukulang mga ahensya kung saan tinalakay ang mga hakbang para ligtasan ng mga OFW. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Let. Teka nga pala, bakit si Executive Secretary Ralph Recto ang nagpapatawag? Bakit hindi i-convene yung National Security Council? Di ba? Para mapag-usapan, mailatag ng maayos kung ano yung mga programang dapat gawin. Dapat nga, day 1 pa lang eh. Nagpapatawag na kaagad ng emergency meeting ang National Security Council. Sabi tuloy ng ilang mga may ibang pananaw. Kasi doon sa National Security Council, kinakailangan kasama din sa pulong yung mga dating presidente. Ayan. Baka ayaw lang makaharap ng Malacanang ang dating Pangulong GMA. Ayan. Pero seriously dapat talaga nagpupulong na ang National Security Council. Kasi
Hindi lang naman safety and security pinag-uusapan natin dito eh. Economics ang pinag-uusapan natin. Apektado ho mga OFW. At ngayon ang sinasabi nila, dapat ang DMW nakikipag-ugnayan sa DTI para daw sa mga trabahong po pwedeng maibigay. Hello? Yun nga ang mga nawalan ng trabaho dito dahil sa pagsasara ng mga construction company dahil ayaw i-renew yung kanilang mga lisensya ng pickup. Wala nga trabaho hanggang ngayon eh. Mula pa nga Nobyembre, wala nang sweldo, wala pa nga gera dyan sa Middle East, hindi na sila tumatanggap ng sweldo. Oy, pickup, ayusin nyo yung trabaho nyo, ha? Yung mga dispalinghado, ayun, parusahan ho ninyo. Pero yung sinasabi naman, wala naman naging problema, at ang naging problema lang yung issue nga sa mga maling coordinate, ay ayusin nyo nang sa gayon na makabalik na sa trabaho at sa negosyo yung mga lehitimong negosyante. Iniisip natin yung mga pabalik na mga OFW. Ang hindi natin iniisip, yung 300,000 nawala ng trabaho, nakatenga nga hanggang ngayon dahil hindi kumikilos ang pickup. Ano bang iniintay pa ninyo dyan sa pickup? Secretary Chris Roque, kayo ang itinuturo nitong mga taga-pickup na ayaw daw pong paaksyonan yung pong petisyon para sa lifting ng suspension. Anong hinihintay nyo? Gera? O ayan, may gera na. Ba't hindi pa rin kumikilos? Magandang umaga, Pilipinas! Tulog. Nagpatupad ng 50% fuel consumption cut sa Maynila bilang paghahanda sa posibleng pagbaba ng supply ng langis mula sa Middle East. Sa anunsyo ni Manila Mayor Isko Moreno, layunin ng Executive Order No. 7, bawasan ang paggamit ng krudo bilang paghahanda sa banta ng oil crisis dulot ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Kasabay nito, hinimok ni Yorme ang publiko, lalong-lalo na ang nasa perbandong sektor, makipagtulungan sa mahakbang na ito ng pamahalaan ng Maynila. So, muli po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga baranggayan, iwasan po muna natin mga bagay na hindi kapakipakinabang, lalo na kung ito'y kukonsumo ng mga gasolina. Sa mga private sector, ulitin ko po, ako po'y nananawagan sa inyo na tayo magkaisa, at nang sa ganun naman, may awa ang Diyos, we will survive this. But for the meantime, we do our part. We have to work hand in hand with the national government, local government, the private sector, and the community. Magandang umaga, Pilipinas! Dapat yan ang mga linya ng presidente. Pwede naman hiramin siguro, ha? Yan naging pahayag ni Yorme Isko. Mamalengke nga muna tayo. Bonifacio Market naman ang kinaroroonan ni Edwin Duque, RS23. Uy, alam, presyo ng kamatis tumaas. Hindi, iba pa yan. Kala ka magkasama eh. Alamin muna natin ang presyo ng mga bilihin dyan po sa Bonifacio Market mula kay Edwin Duque, RS23. Edwin, good morning. Good morning, makibuntag Pagigel. Wala na, matapos yung 3 buwan pagtaas ng karne ng manok oil mula sa dati sa 210, abay bumalik na sa 200 pesos. Habang itong presyo ng karne oil ay naratiling na 270 pesos at yung pork chop 270, ang giniling 280, itong pigi ay 280. Itong pata, ito yung 260 yung ulihan. At yung pata orahan ay 270. Nanatili naman sa 360 itong presyo ng depo. So, hindi nagtaas ng presyo ng karne at bumaba pa ang presyo ng manok. Yung kambing ay nanatiling 500 at 460 naman itong presyo ng baka. Abay, bumaba naman ito yung presyo ng isda dahil itong bangos. Nabibili mo ngayon ng 200 to 220. Ito yung galing na Dagupan, habang galing ng Pangasinan, pinakamataas na itong 240. Ang presyo naman ng galing ng Bulacan at Pampanga, 180 pesos. Pag itong tilapia ay 110 at yung pinakamalaking klase ng tilapia, itong itim na kulay, yung plapla, ay umabot ng 140. Habang itong galing Bulacan, mabibili mo lamang ng 90 pesos hanggang 110 pesos. Sa presyo naman ng Galunggong Retail ay 280 at Tampakol, napakababa kayo ng presyo mula sa 280 ay 300 ay bumaba ng 170 pesos. Habang itong yellowfin ay 280. Halos 20 yung binaba ng presyo ng isda
Ang ibang yung pusit numot, 160 na lamang ito. Wala sa dating 180, ang pusit kalawang 160, ang pagkalamares angel ay 260 pesos, halos 20 pesos din itinaba. Yung shrimps, 180 hanggang 480 pesos. Yung malaking size, yung pinakamalaki, 520. Hindi naman gumalaw pa ibang presyo ng mga isda maliban din sa mga pang-araw-araw na binibili. Ang presyo ng gulay, ang palaya 40, kalabasa 60 pesos, yung kamatis bahagyang ay kinentungan ng mga vendor ang kamatis daw ay pwedeng ulamin sa lahat ng bagay, pwedeng patuto at pwedeng gawing salad. Yung labanos, 90 pesos, talong 60 hanggang 80 pesos bawat kilo. Yung ibang presyo, di naman na gumalaw at ang presyo ng labuyo, manatiling 200 pesos. Sa prutas, walang pagalaw. Sa presyo ng bigas diesel, pag-upisa ito ng 40 pesos. Ito yung bagong ani. Brown rice, 26 pesos. Asmin, 55. Red rice, 60 pesos. Japan rice, 58. Yung malagkit, 58, 80 pesos. At pinakamagandang klase ng malagkit, 100 pesos bawat kilo. Yan ating price na monitoring report. Wala pa rin dito sa Bonifacio Market sa Kalubat. Arizona 3, Erwin Duque natulat sa Pisa Region sa Pilipinas o sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin Duque. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga-Ibaan, Batangas. Mayor Sene Mendoza ng Talisay. Good morning. Kumusta ho yung ating mga tawilis yan, ha? Off-season ngayon ang tawilis eh. Walang harvest ngayon ang tawilis. Sarado, di ba? Sarado ang tawilis ngayon. Walang harvest, di ba? Bawal ngayon. Malapit ang birthday ni Mayor Sene Mendoza. Ikaw naman, Malu, talagang pinaalala mo malapit ang birthday ni Mayor Sene Mendoza. Oo. Dapat sasabihin mo, malapit na ang pagdadagdag ng edad. Oo. Si Mayor Sene, ilang taon na ba si Mayor Sene? 30, 40? Ayan. 35. Ayan. Presyo ng kamatis tumaas. Diyan daw po sa Nueva Ecija. Pero yung sibuyas, bagsak pa rin. Detalye na balita mula kay Grace Ansano, Aris 25. Grace, good morning. Good morning, Angel. Bumaba o medyo bagay naman tumaas ang presyo ng kamatis ngayon dito sa Nueva Ecija at maging sa karatig lalawigan ng Nueva Vizcaya na itinuturi top producer ng mga kamatis. Sa ngayon, naglalaro na sa 10 to 15 pesos kada kilo ng kamatis. Ito ay malayo sa presyo noong mga nakalipas na buwan na pumalo ng mahigit 100 kada kilo. Ating nakita ang panlulumo ng maraming mga magsasaka dahil nga nang maramdaman nila ang pagbulusok ng presyo nito. Katunayan, noong nakalipas na linggo, pumalo lamang ito ng 6 hanggang 10 piso kada presyo ng kamatis sa farm gate. Taliwas naman ito sa ani ng ibang mga klase ng mga gulay na tumaas ng 20 hanggang 30 pesos. Ang talong ay naglalaro na lamang sa 10 pesos hanggang 15 pesos kada kilo. Sa ngayon ay isa sa mga tinitingnan din na dahilan ng pagbagsak ng sibuyas na presyo ay dahil na lumalabas na old storage. Ang presyo naman ng sibuyas sa kulay-apla na sibuyas ay naglalaro sa 30 hanggang 40 pesos kada kilo. Habang ang kulay puti naman ay naglalaro sa 30 hanggang 35 kada kilo sa farm gate. Kung ganito raw ang presyo ng sibuyas, malamang mas baraw-baraw yan sa peak harvest season hanggang sa ikalawang linggo ng buwan ng Abril. Yan ang ating update. Ito, si RH25, Grace Ansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Grace. Maganda umaga, Pilipinas! Bakit nga ba sibuyas magmumura ng gano'n? Pwede nyo namang gawing atsara. Alam ba ninyo na hindi lang pala para sa tiyan ang pagkain ng mga fermented food gaya ng atsara, yogurt at kimchi? Ito ay may taglay ding superpower para protektahan ang ating utak. Ayon sa pinakabagong pag-aaral, ang regular na pagkain ng fermented foods ay may malaking papel sa pagpapanatili ng brain health at pag-iwas sa mabilis na paghina ng isipan habang tumatanda. Kaya ako, yung
binibigay sa akin laging atsara ni tita pangalan nito. Ano nga pangalan ni tita Ayan naku, nang sarap Natuklasan ho kasi ng mga scientists na ang pagkain sa may ilalim sa natural na proseso ng fermentation, gaya ng yogurt, kimchi, kefir, sa sauerkraut at saka yung mga atsara nagpapalakas sa ating gut microbiome. Ang mga mikrobyong ito sa ating bituka ay direktang nakikipag-ugnayan sa ating utak. Ang koneksyong ito ang tumutulong sa pagre-regulate ng mood o pakiramdam, stress response at cognitive function o katalinuhan, gayon din ang memorya. Ang mga fermented food ay mayaman sa bacterial o beneficial bacteria na gumagawa ng compounds na nakakaapekto sa ating neurotransmitters. Nakatutulong ang mga ito upang mabawasan ang stress signal, pinapanatili ang balanse ng selula sa utak at mas nagiging matatag ang emosyon at mas mabilis ang pag-alala. Ayan. Kaya pala si Tita Anching, ang talas ng memory. Tita Anching, doon sa ating drama department, Paliwanag pa ng mga researchers, ang chronic stress ay sumisira sa balance ng bakterya sa ating tiyan na nagiging sanhi na matinding pag-aalala o anxiety at pagkapagod ng isip o mental fatigue. Sa pamamagitan ng pagkain ng mga fermented foods, napapatibay ang gut barrier at nababawasan ang inflammation o pamamaga sa katawan na nagresulta ng isang mas kalmadong internal environment na mainam para sa focus, learning at mental resilience. Ayan Kaya pagka nakakita ho kayo ng mga fermented na pagkain, lalong-lalo na sa mga buffet, Tita Anching, miss ko ng inyong atsara, Ayan, huwag kalimutan kumain ng atsara. Maganda umaga, Pilipinas! Ang kimchi, hindi ko masyado feel, maanghang masyado Oo. Mas gusto mo hindi masyado mild lang, Ayan. Sa mga may lakad, huwag kalimutan, may dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improve alcohol. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! 23 makalipas ang alas 5. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko. Prito ulam na masebo, lalo ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan. Sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes.
Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. MBC Milliones! MBC Milliones! Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 244864, Series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Tambalang Anthony Tabero. Impormasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 29 makalipas ang alas 5 na umaga. Ay, magandang umaga po sa mga taga Quezon. Kamusta na yung inyong mga ipinagmamalaking tangerine dyan, ha? Ang Tangerine Chocolate Pie brand ang mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong po ni Dr. Helen Tan. Yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpuproduce na sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan, ha, na paborito din po ng mga turista o ng mga balikbayan. Ha. Si Ma'am Evan lang, ha, galing po ng Las Vegas. Ha. Talagang excited ng mag-uwi ng Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay may mahigit 10 variants sa mga raw material galing nga po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang atin. Kaya pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana man ay ating tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! Congratulations sa mga bagong Quezonian Juris Doctors mula po sa MLQU School of Law. Ito ay retired Brigadier General Roger James Brillantes, Juris Doctor ng Batang San Miguel, at ang kanyang classmate at bar review buddy na si Attorney Romeo Pagaliluan.
ng GSIS Legal Services Group. Ayan. Naganap po ang second MLQU Juris Doctor Conferment Ceremony noong Sabado sa Luxon Hotel dito po sa Quezon City. Abogado na, doktor pa. Pinayuhan naman ng Philippine Ports Authority o PPA ang mga traders at importers na paghandaan ang posibleng pinakamatinding pagtaas ng freight cost o bayad sa pagpapadala ng kargamento sa kasaysayan ng bansa. Bunsod ito ng lumalalang gulo sa Strait of Hormuz sa Middle East na isang strategic na ruta para sa pagsusupply ng enerhiya at petrolyo ng Pilipinas. Ayon sa PPA General Manager na si Jay Santiago, ang mga importer ang labis na naapektuhan nito dahil ang Pilipinas ay isa sa may pinakamataas na shipping cost sa Southeast Asia. Sa katunayan, umabot na niya ng average na $5,300 o mahigit sa 300,000 pesos ang gastos para lamang makapasok ang isang imported na container sa bansa. Aba, ganun kamahal. Noong nakaraang taon o 2025, nakapagtala ang PPA ng record high na 30.09 billion pesos na kita dahil sa sigla ng importation sa construction materials at langis. Subalit ang inaasahang paglago daw ngayong 2026 ay nanganganib dahil sa lumalalang tensyon sa Middle East. Bukod dyan sa paghina din ng construction industry. Babala ng mga eksperto kung hindi agad huhupa ang tensyon, asahan ang mas mataas na presyo ng mabilihin sa mga lokal na pamilihan dahil sa mataas na gastos sa pag-angkat ng mga raw material at ng krudo. Ang National Security Council hindi pa rin ipinatatawag. Cashier at kasabwat ito arestado naman. Nasampa ng demanda na qualified theft. Yan po sa isang mall sa Santa Cruz, Maynila. Pati yung cashier nang uumit. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Arestado ang dalawang babae kabilang isang kahera o cashier matapos magkasabot ng pagnanakaw sa mga grocery. Sa mga grocery sa loob ng isang mall sa Santa Cruz, Maynila. Ayon sa Manila Police District, Santa Cruz Police Station, naganap ang bandang hapon ng Marso 2 sa loob ng mall po sa kanto ng Felix Huertas at kanto ng Elias Lacson sa Santa Cruz. Kinilala mga suspect na Elias Marie, 22 anyos, kahera at residente ng Sangandaan, Caloocan City, at Elias Jennifer, 22 anyos, isang service crew at residente rin ng nabanggit na lugar. Naharap sa kaso qualified theft sa ilalim ng Article 310 ng Revised Penal Code, habang ang isa ay nakakaso ng theft sa ilalim ng Article 308. Batay sa investigasyon ng mga pulis, napansin ng isang civilian guard ang kainain na lang kilos ng suspect habang namimili sa loob ng supermarket, at kaya minanmanan nito nang magtungo si Jennifer sa counter ay kung saan naka-duty yung kanyang kasabwat. Nakita ng gwardiya na may ilang grocery items na hindi in-scan o naipasok sa point of sale system, ngunit inilagay pa rin sa isang kulay asul na plastic bag. Matapos magbayad ng cash at makatanggap na resibo, lumabas sa establishmento suspect. Ngunit sinundan ito ng gwardiya at inspeksyon ng mga laman ng kanyang bag. Dito na natuklasan na hindi tugma ang mga items sa resibo kumpara sa actual na laman ng bag. Ito si Boy Gonzales para sa Disares, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Boy. Good morning kay Boss Romel Sitin. Maganda umaga, Pilipinas! Morning din kay Justice Max de Leon at Justice Energito. Ayan ha. At syempre kay Ma'am Justice asawa ni Justice Energito. Ayan. Good morning. Mama Sally, yung nanay ni Justice Raul Gonzales na maaga din gumising. Good morning po sa inyo. Ha? At sa lahat po nating masuki dyan po sa Court of Appeal Cebu at Court of Appeal sa Cagayan. Good morning. Maganda umaga, Pilipinas! At sa mahasuki din pala natin sa Court of Tax Appeals. Ayan. Marami din na nakatutok sa atin dyan. Good morning. At saka sa mga taga Sandigan Bayan. Good morning. 35 makalipas ang alas 5 ng umaga. Ang oras na yan.
amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. At Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusi pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV.
balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 45 makalipas ang alas 5. Gusto lang pinatutuhanan naman ni Ombudsman Boying Rimulya ang testimonya ng 18 ex-Marines. Kaugnay ng pakikipagpulong niya noon sa mga tauhan ng International Criminal Court noong siya'y Justice Secretary pa na nakasaad mismo sa apinabit ng 18 dating Marines. Ito'y matapos aminin ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na nakapulong niya sina dating Senador Antonio Trillanes IV, General Nicolas Torre III at 2 investigador ng International Criminal Court sa kanyang bahay sa Makati noong 1 taon. Sa isang panayam na binahagi ni Rimulya ang nangyari ilang buwan matapos na maaresto ang dating Pangulong Digong Duterte. Ganman, hindi niya ibig sabihin na totoo yung ibang nilalaman ng apidabit ng mga lumantad na dating Marines. Ayon kay Rimulya, kailangang maprotektahan ang mga testigo ng ICC, lalo't mga Pilipino ito,
At wala daw masama doon dahil kalihim siya ng Department of Justice noong mga panahong yun kung saan hawak niya ang Witness Protection Program. Abot naman sa 80 ang bilang ng mga Pilipino sa Dubai ang nananawagan ng ma-repatriate o makauwi ng Pilipinas dahil sa patuloy na tensyon sa Middle East. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, walang mass repatriation pero naghahanda na ang ahensya para sa repatriation assistance sa mga nagnanais na bumalik ng Pilipinas. Ngunit maaaring matagalan ito dahil sa nananatiling sarado ang airspace ng United Arab Emirates. Pero tiniyak ng kalihim na habang naghihintay ng tamang oras para sa paglikas, may shelter naman na inihanda ang pamahalaan at ang host country para pansamantalang manuluyan doon ang mga Pilipino. Meron din anyang libreng pagkain, tubig, tulong medikal para sa mga distressed OFW at mga sasakyang nakahanda para sa paglipat sa mga Pinoy na nasa vulnerable areas patungo sa mas ligtas na lugar. Doon sa mga nagmanifest na nais na nilang ding umuwi, we are working out along with the DFA and the host countries, yung manner in which we will start moving people through these exit points. Walang mass repatriation sa ngayon kasi yun po ay yung mandatory level which is alert level 4. Samantala, nagbabala naman ang Philippine Chamber of Commerce and Industry laban sa banta ng nagpapatuloy na tensyon sa gitang silangan sa ekonomiya ng bansa. Ayon sa PCCI, dapat sikapin ang pamahalaan na makakuha ng fuel supply sa ibang sources at hindi lamang sa Middle East na kasalukuyang pinagkukunan ng 100% crude oil imports ng ating bansa. Nananawagan din ang grupo sa Department of Energy na pabilisin ang transition sa renewable energy at domestic power sources bilang pangmatagalang buffer sa harap ng inaasahang pandaigdig ang pagbabago dahil sa nagpapatunay na kaguluhan sa gitang silangan. Binigyan diin pa ng PCCI ang anumang disruption sa labor market sa nasabing rehiyon ay magpapahina sa primary pillars ng Philippine economy na personal remittances. Paliwanag ng business group, ang pinagsamang epekto ng pagtaas ng transport costs at posibleng paghina ng remittance inflow ng mga OFW ay maituturing na banta sa posibleng magpataas din sa ating inflation. Wala pa daw meeting ang National Security Council. Nananatiling matatag ang commitment ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa pagpapalakas ng inter-regional cooperation upang matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan mula sa buong rehiyon na naiipit sa lumalalang gulo sa Middle East. Iniyak naman ito ni Social Welfare and Development Secretary Irene Dumlao o Assistant Secretary Irene Dumlao nang matanong kung tatalakayin ba sa ASEAN Socio-Cultural Community ang sitwasyon sa gitang silangan. Sa gitna ito ng hosting ng Pilipinas sa 40th Senior Officials Committee for the ASEAN Socio-Cultural Meeting at 35th ASCC Council Meeting ngayong linggo. Ay kay Dumlao, makikipagtulungan ang ASEAN sa mga kaukulang partners ito upang masigurong makatatanggap ng sapat na suporta at tulong ang mga ASEAN nationals na apektado ngayon ng sigalot. Ombudsman may panibagong pakakasuhan na sabit sa flood control scandal. Ayon ito sa NBI. Detalye ng balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Tinatrabaho na ng Ombudsman ng panibago na ihahaing kaso laban sa mga sabit sa anomalya sa flood control. Ayon kay National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag, sa mga susunod na araw yung case filing, pero tumanggi ng pangalanan yung mga magiging respondent. Ang suspect kasi niya ngayon, kanya-kanya ng tago yung mga subject kapag nalamang kumikilos ang Ombudsman. Sabi pa ng Direktor, mas makabubuti kung may element of surprise upang mapanagot agad yung mga sangkot sa iskandalo. Ito'y lalo pa at maraming maaring daanan sa bansa para makasibat o makalabas. Tuloy-tuloy rin, sabi ni Matibag, yung task force ng Bureau sa case build-up para sa karagdagang pagkakasuhan sa Department of Justice. Ito si Giselle Ricaport para sa Reaser 8 Show sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Giselle. Pero si Atong Ang, nasa Pilipinas pa rin daw, kahit hindi mahagilap ng PNP. Detalye na balita mula kay Inyal Parosa, RH52. Inyal, good morning. Kuya Inyal, kumpiyansa pa rin nga si PNP Chief Police General Jose Melencio Nortatis Jr. na nandito pa sa Pilipinas ang negosyante si Charlie Atong Ang sa kablayan ng palyadong pagsisilbi ng otoridad ng warrant of arrest
sa hindi lalampas sa 20 lokasyon dito sa bansa. Itinuturing na National Most Wanted ang negosyante dahil sa umunay kinalaman niya sa pagpatay sa higit 100 sa bumeros. Sabi ni Nartates sa Camp Crame, kabilang sa kanilang mga sinuyod ay isla na at mga lugar kung saan sinasabi na kukubli ang gaming tycoon. Pinag-aaralan din ng PNP ang posibilidad gumamit ng ibang pangalan siyang habang patuloy rin ang kanilang koordinasyon sa mga tinawag na international partners. Una ng kinontro ng Cambodian Foreign Ministry na unang impormasyong nakalabas na nga patungo sa kanilang bayan ang nabanggit na gaming lord. Ako si Adniel Barrosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Igel. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, nananakit na ba yung kasukasuan, nagkaka-wrinkles, humihina na ba ang kalamnan? Epekto po yan ng pagtanda. Ipinakikilala ang Ultraplex, isang health drink mula sa mga lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultraplex po ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosagreen para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultraplex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultraplex ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang umaga, Pilipinas! 8 minuto na lamang, ACES na umaga. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, babatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Hello Palmones! Magandang umaga, Pilipinas! 57 makalipas ang alas 5 na umaga ay happy birthday kay Judge Mike Asuncion ng Antipolo. Judge, binabati ka ng mga poging miyembro ng Class Mapitagan, ha? Judge Mike Asuncion, happy birthday. Alam ba ninyo na para sa maraming Pilipino ang kape ay pampagising sa umaga? Pero babala na mga eksperto, ha? Ang pag-inom pala nito ng walang laman sa tiyan ay maaaring magdulot ng higit na pinsala kaysa sa ginhawa. Ayon sa mga pag-aaral sa digestive health, ang kape ay hindi lamang pampagising ng isip kundi pati na rin sa ating digestive system. Pinasisigla nito ang paglabas ng mga hormone na gastrin at saka yung CCK o yung cholecystokinin. Basta ganun yung hirap na cholecystokinin. Ang mga hormones na ito ang nag-uutos sa gallbladder na maglabas ng bile o apdo at sa colon o malaking bituka na nagsisimulang gumalaw. Kaya man may panganib na kapag ginawa ito ng hindi kumakain, magkakaroon ng acid reflux. Inihahalin tulad ng mga eksperto ang pag-inom ng kape ng walang laman sa tiyan ng pag-apak sa gas pedal nang walang krudo ang sasakyan. Dahil walang pagkain na tutunawin, ang asido ay umaakyat pabalik at nagiging sanhi ng heartburn o acid reflux. Yung palang ibig sabihin nun. Irritation, ang biglang paggalaw ng bituka ng walang laman ay maaaring magdulot ng discomfort sa tiyan. Sa kabilang banda, ang pag-inom ng kape pagkatapos kumain na mayroong benepisyong medikal ay pinabibilis nito ang breakdown ng mga fats o taba mula sa kinain at sinisiguro nito na ang digestive tract ay epektibong naglilinis o naglalabas ng dumi sa katawan ng maayos. Ayan. Kaya pag-iinom daw po ng kape, sabayan niya ng pandesal. Huwag iinom ng kape, ha? Ng kape lang sa umaga. Dapat may lamang iba ang ating tiyan. Ayan. Mag-breakfast kayo sa katunying. Ayan, ha? Ay, kaya ng masarap na batutay. Magandang umaga, Pilipinas! Paborito ko doon, katunying, yung kalabasa ensimada. 2x2 at ACS Balita, susunod na sa ilang saglit. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ng ating quote of the day ngayong umaga ay mula po kay Sun Tzu. Ang sabi niya, "The greatest victory is that which requires no battle." Oras sa buong kapuluan, ACS na umaga.
Magandang umaga, Pilipinas! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang